Hello guys, welcome to Water Sign Philippines. So ito yung reading natin for Water Sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Let's start the reading. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang. Sa mga gustong magpa-personal reading, kay Jane Tarot Reader, siya yung open sa personal reading. Friend ko yun guys, hindi ako yon. Meron din siya sarili niyang YouTube channel. You might want to check it out. And meron kang ma-avail na sa amin sa TikTok shop ko. Check mo na lang. Naka-promo siya for only $299. Astrological reading siya. Bracelet na may kasama siyang astrological reading. You might want to check it out. Okay? Actually, nakalagay doon compatibility reading. So, i-check ko yung chart mo, yung placement ng planets mo, sa placement ng person mo. Titingnan ko doon kung magmamatch ba kayo, ano yung possible mga problems ninyo. Ayan. And, yeah. Kung wala ka namang person, wala kang gustong ipa-compatibility reading, pwede rin namang astrological reading lang. Yan. Tapos itanong mo na lang din sa akin doon sa chat doon kung ano yung mga gusto mo ipa-reading, like saan mo pwedeng ma-meet yung yung future husband or wife mo, and or ano yung ma-advise na tawag dito, career na maganda para sa iyo, etc. And ang bonus ko na lang is year, yung reading sa iyo in a year. No, 2024 to 2025, ganun. Hammer is at the bottom of the deck. This is your main energy. Kisses, wedding rings, and passion. I see na you really do love this person na kakonect mo, na mahal mo siya. Maaaring may mga bagay kang tinatry na i-work out or i-rebuild dito sa taong ito. The sword and rose, nakikita natin na pwedeng there's clarity na nakita mo. Or maybe there is this time na dumating wherein pwedeng either siya ito na gusto kang i-cut off, or ikaw ito na gusto mong i-cut off itong person na ito, but you're trying to rebuild the connection, the relationship. And pwedeng may mga bagay na lang na iniiwasan sa ngayon kasi mahal mo tong person na ito eh. You do love this person. Yeah. Nakita tayo ng connection sa inyo wherein pareho kayo nag-i-enjoy. Maybe you do have a hobby together. Healthy yon para sa relationship or sa connection ninyo, para maging equal or mabalik yung mga pagmamahalan na yan, which is nangyayari na nga ngayon. Maaaring natututunan mong, or maaaring talagang hindi naman nawala. Mahal mo pa rin talaga itong taong ito. Okay, tell me the person that you are dealing with for water sign, please. So, nakita tayo, maybe you are married to this person, or there's a relationship sa inyo. Nakikita natin yung pagmamahal mo sa kanya. And you are receiving love as well. Nare-receive mo rin naman yung love na kailangan mo or gusto mo mula dito sa taong ito. So, sino ba itong person na kakonect mo? You do have here the I like you, coffee cup, karmic relationship. Okay. Okay. So, you could be dealing with a person na pwedeng, this could be a karmic relationship. Nakita tayo ng friendship sa inyong dalawa. Oo. May flirting, may love na involved, or kayong dalawa ay mahal mo siya, gusto ka niya, nakikipag-cooperate siya sa'yo, nakikipag-communicate siya in order na mabalik kung ano man yung mga connection or love na meron sa inyo. And this person, the butterfly is here. Nakita tayo ng growth sa inyo, and I can see relationship evolving. So, nag-e-evolve yung relationship, a deeper level of commitment or relationship sa inyong dalawa ng taong ito. For water sign, please.
Not enough is here. Axe and the runner. Healing heart, mirror, and camera. Love is at the bottom of the deck. Um, hmm. Dito sa part na ito, may mga times na nararamdaman mo parang may kulang sa'yo. And there's this times na parang maybe you want to break up or makipaghiwalay dito sa taong to, lumayo, or alisan siya kasi there are times na pwede nakikinig ka sa ego mo. Although na may love sa inyong dalawa, the love is at the bottom of the deck. Pero parang may mga bagay na parang either ikaw gusto mong itry or siya. Yeah. And there are wounds in this connection na parang mahirap siyang pagalingin. Kumaga pwedeng may mga ginawa in the past or mga pangyayari na mahirap kalimutan. Na hindi ko masabi kung sino ba yun. Ikaw ba to na hindi mo malimutan yung mga ginawa niya in the past, or siya ito na may hindi makalimutan, siya ito na may hindi makalimutan regarding sa'yo. And it is causing this person a lot of heartbreak. Okay? Na nagkakasakitan kayo because of, wait lang guys. Okay, I really do hate that. Sorry, may insekto. Hindi ko siya napansin. But anyway, mag-spray na lang ako mamaya. Hindi ko na siya maabutan. Pumasok siya sa mga crystal. Pero siyang may, yung maliliit na ipis ba siya? Well, anyway, ang hirap nilang mawala. Ang dami na naming tinry para mawala yan, but never mind. So, what will happen in the near future sa connection na ito? For water sign. And then mamaya, alamin natin kung ano yung advice for you. The date is here, engagement ring, the snake. Okay, okay, okay. Healthy choices, the chaser, the sword and rose. Clarify this, what's with the chaser and the healthy choices. Coffin. Actually, medyo na-weirdohan ako dito sa last message kasi nakakita tayo dito ng possible appearance of a new person, lalo na with the date. Pwedeng may new person na pwedeng dumating sa buhay mo. It could be a new person or a past person. Engagement ring is here. So, pwedeng past person na pwedeng magbigay or mag-alok or magkaroon ng partnership or union sa inyo ng taon to. So, I don't know, this could be a past person or a new person. Ngayon, itong taong ito, the snake is here, siya yung lalabas na maybe maging dahilan para magkaroon ng problem sa connection ninyo. There's a possibility na magkaroon ng ending itong relationship na ito because of this person na pwedeng mag-appear sa buhay mo. And you do have here the healthy choices. Ito yung person mo na in a way gusto niya rin naman maging masaya ka. So, pwedeng kung ano man yung choices na yon. Or itong ending na ito, there's a choices here wherein magpaparaya yung isa para maging masaya ka. But,
Not necessarily. Sa una lang siya ganon. The energy here with the chaser is nakikita natin yung paghahabol nitong taong to with the coffin. Dahil itong transition or yung pagbabago ng connection ninyo is pwedeng sa una lang okay, pero in the near future, hindi pala okay para sa kanya. Ngayon with the sword and rose, itong clarity na ito or itong pwedeng separation na ito ay magbigay sa kanya ng clarity, no? Ng pwedeng maging makapagpaliwanag sa kanya or ma-realize niya na ay hindi pala ako pwedeng magpa-petiks-petiks sa connection na ito. Kailangan ko rin palang i-bring out or ilabas kung ano yung best ko. You do have here the palm tree. This is your person trying to prove his or herself sa'yo na siya ay nag-grow na kaya na niya maging stable, and this person will, ipapakita niya sa'yo yung mga improvements na ginagawa niya or gagawain niya in order for this relationship na mag-work. Okay? Kasi hindi naman necessarily may new person, may relasyon agad sa inyo ng new person. Pwedeng there's a new person lang na magpa-trigger na parang in a way, etong pagdating nitong person na ito is healthy pa rin. Kasi kahit papano, parang mapipitik yung person mo na, oy, ayusin mo. Kasi hindi lang ikaw yung person sa buhay ko. Pwedeng may dadating pa, pwedeng may past pa. Kumbaga, huwag kang magpakampante. Kailangan mag-grow ka rin as a person. Parang ganun. Ipatunayan mo sa akin na nag-grow ka. Kasi might be in the past, laging ikaw yung nag-grow at nag-grow sa connection. Nagpapakita ng pagmamahal. And might be you are the one showering this person love and parang ikaw yung nagiging devoted sa connection ninyo para mag-work. And then yung person mo pwedeng pa-easy-easy, etc. Ngayon, pwedeng dahil sa appearance itong bagong person na ito or past person na ito, this would lead para dito sa person na ito na kailangan ayusin niya ang sarili niya. Diba kasi wala pang kasiguraduhan sa totoo lang sa ngayon. Okay? And what is the advice here? Advice para sa mga water signs. Sana mag-comment ka sa baba, kahit po heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Okay, the advice for you is not enough. Cupid's arrow, heartbroken, love call. Actually, nagpakita sa akin yung new person kanina. Healing heart is here. Keys on a ring and the butterfly. Okay, ikaw ang tatanungin ko dito kasi actually the advice for you is might be medyo masakit. Okay, nasanay ka dito sa person na ito, but are you okay dun ba sa relationship mo with this person? Okay ka ba dun sa relasyon na yan? If yes, how about the new person? No, na pwedeng hindi pa dumadating ngayon. Yung paparating pala. Or the past person na babalik. Okay din ba yung option na yon? Okay, dahil may dalawang option ka eh. Ngayon, alin doon yung mas the best for you? Alin doon yung sa tingin mo mag-grow ka as a person? Okay? Kasi this pagbabalik or pagdating ng person na ito might be a surprise for you. Surprise. Hindi mo alam, hindi mo in-expect, biglang babalik itong taong to or dadating itong person na ito. Or, makikipag-communicate siya sa'yo na malungkot siya, nasasaktan siya, etc. If this is a past person, high chance na makipag-communicate itong person na ito sa'yo na malungkot siya. And you are not ready for that. Hindi ka ready. Okay? Ngayon, yung advice for you is if this one is toxic, itong relationship connection mo with this past person is toxic one, hindi mo siya nakikita nag-grow, wala siyang sarili niyang desisyon, and then etc. Might be it's time for you to try the other option. Diba? I-try mo yung ibang option naman sa buhay mo na pwedeng mas magbigay sa'yo ng security. I can see Cancer. Yan. And
Kasi dito sa relationship, partnership, hindi lang pwedeng isa lang ang nakikinabang. Hindi pwedeng siya lang yung nagbe-benefit. Especially if you are the one na nagbibigay, ikaw lang yung work ng work. Sabihin na natin pera, kung sa pera, ikaw lang ang bigay ng pera. Hindi pwedeng ganun. Kailangan may ambag din siya. Kaya partnership to eh. 'Di ba? Well, sa ibang case, sabihin na natin, okay, pwedeng sa'yo ang pera, sa kanya naman ang trabaho. Kung lalo kung may ka-live-in or magkasama siya naman na nagtatrabaho sa bahay, etc. Pwede na natin i-consider yon. May partnership. Pero if you are seeing this relationship na parang ikaw na lang ng ikaw umiintindi, ba, why not try the other option? Yun yung advice sa'yo. Because, yeah, especially guys, ngayon, nangyayari ngayon, May 23 hanggang June 17, it is, um, Pluto, not Mercury. Pluto is in retrograde. So, pag ang Pluto nasa retrograde, ang daming changes. Ang daming changes. May mga tao na aalis sa buhay mo, aalisin sa buhay mo. In order for you na magkaroon ng transformation, major, big transformation. And actually, yung transformation is for the better. Okay. So, may mga mawawala, pero may mga dadating. At dadating yon ng, kasi tapos na yung lesson na dapat mong matutunan dito sa person ito. Especially, this is karmic relationship. Alam mo naman yun, if this is a karmic relationship, tapos na yung mga lesson na dapat mong matutunan dyan. So, it's time for you to head to your new direction. Okay? So, I don't know, may nararamdaman ako inaantok. This could be your reading. Thank you for watching. Sana makatulog ka na maayos pagkatapos mo marinig yung aking reading. Maraming salamat. I love you all and bye-bye.